Ang kamao ni Carlo ay nanginginig habang nakatayo siya sa harap ng salamin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na matagal nang kumukulo sa kanyang dibdib. 2 taon na ang nakalipas mula nang iwan siya ng kanyang ama para sumunod sa pangarap na maging boksingero. 2 taon mula nang mag-isa niyang buhayin ang kanyang nakababatang kapatid na may sakit at 2 taon mula nang manumpa siyang patunayan sa mundo at lalo na sa sarili na hindi siya isang kabiguan. Hamon ko si Manny Pacquiao, bulong niya sa sarili. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na tumatagos sa katahimikan ng lumang gym. Sa labas ng bintana, ang dilim ng tondo ay puno ng mga ilaw na kumikislap mula sa mga tindahan, mga tawanan ng mga lasing, at mga iyak ng mga batang gutom. Pero sa loob ng puso ni Carlo mayroon lamang isang layunin. Lumaban sa pinakamalaking kampeon ng Pilipinas at ipakita na ang isang walang-wala ay maaaring tumayo sa pantay ng isang Diyos. Pero hindi niya alam na ang hamong iyon ay hindi magtatapos sa ring. Hindi niya alam na ang pagharap kay Pacquiao ay hindi lamang tungkol sa suntukan, kundi tungkol sa pagharap sa sariling mga takot, mga galit, at mga sugat na hindi pa tuluyang gumaling. At hindi niya alam na ang leksyon na matutunan niya ay magbabago ng lahat, ng kanyang mundo, ng kanyang puso at ng kanyang kapalaran. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas ng gabing iyon. Parang ang langit mismo ay umiiyak para sa mga taong nakatira sa ilalim ng mga yero at karton sa tondo. Si Carlo Reyes, 16 na taong gulang, ay naglalakad pa uwi mula sa kanyang trabaho bilang kargador sa palengke. Ang kanyang damit ay basang-basa. At ang kanyang mga paa ay nananakit mula sa mahabang oras ng pagtayo. Sa kanyang bulsa may 300 piso lamang. Kulang na kulang para sa gamot ng kanyang kapatid na si Tisoy na may hika. Pagdating niya sa kanilang maliit na kwarto sa gilid ng eskinita, natagpuan niya si Tisoy na nakahiga sa lumang banig. Ang kanyang paghinga ay mabigat at pabigla-bigla. Sa tabi nito ay ang kanilang kapitbahay na si Aling Nena, na nag-aalaga sa bata habang wala si Carlo. Carlo, kailangan nang dalhin si Tisoy sa ospital, sabi ni Aling Nena. Ang pag-aalala ay halata sa kanyang mukha. Lumalala na ang kanyang paghinga. Napahawak si Carlo sa kanyang ulo. Ang bigat ng mundo ay tila bumagsak sa kanyang mga balikat. 300 lamang ang mayroon siya. Paano niya dadalhin sa ospital ang kanyang kapatid? Paano niya bibilhin ang gamot? Sa gabing iyon, habang nakaupo si Carlo sa tabi ni Tisoy at pinagmamasdan ng mahina nitong paghinga, isang alaala ang bumalik sa kanyang isipan. Ang huling araw na nakita niya ang kanyang ama. 2 taon na ang nakalipas. Anak, makinig ka sa akin, sabi ng kanyang ama, si Mang Duming, habang nag-iimpake ng mga gamit sa isang lumang bag. Kailangan kong umalis. May pagkakataon akong makapag-ensayo kasama ang isang kilalang boksingero sa Maynila. Ito na ang break ko, Carlo. Ito na ang pagkakataon ko na maging kampiyon. Pero tatay, paano kami ni Tisoy? Tanong ni Carlo. Ang kanyang tinig ay puno ng takot at pangamba. 14 pa lamang siya noon. Ngunit alam na niyang ang responsibilidad ay babagsak sa kanya. Babalikan ko kayo, sagot ng kanyang ama. Ngunit ang mga mata nito ay hindi tumingin sa kanya. Kapag naging kampiyon na ako, uuwi ako at bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Ipapangako ko sa inyo. Pero hindi na bumalik ang kanyang ama. Narinig lamang nila mula sa mga tsismis sa barangay na nabigo ito sa kanyang pangarap. Na natalo sa mga laban at tuluyang lumayo para hindi harapin ang kahihiyan. Si Carlo ay naiwan kasama si Tisoy na noon ay 9 na taong gulang at may karamdamang hika na nangangailangan ng patuloy na pag-aalaga. Mula noon, naging ama na si Carlo para kay Tisoy. Tumigil siya sa pag-aaral upang magtrabaho, ginawa ang lahat, kargador, tagalinis, tagapagbantay, para lang may maiuwi sa kanilang mesa. Pero sa gabi, kapag natutulog na si Tisoy, pumupunta si Carlo sa isang lumang gym sa kanilang barangay, ang Gym Bonifacio, na pagmamay-ari ng dating boksingero na si Coach Benny. Gusto mong matuto ng boxing? Tanong ni Coach Benny nang makita si Carlo na nanonood sa mga sumasanay. Bakit? Gusto kong maging kampiyon, sagot ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Gusto kong patunayan na hindi ako tulad ng tatay ko. Si Coach Benny ay tumawa ngunit hindi pangungutya. Anak, ang pagiging kampiyon ay hindi lang tungkol sa lakas ng kamao, tungkol din yan sa puso. At kung ang dahilan mo ay galit at paghihiganti, hindi ka aabot ng malayo. Pero hindi nakinig si Carlo. Sa loob ng 2 taon, sinanay niya ang kanyang katawan hanggang sa dumudugo ang kanyang mga kamay, hanggang sa hindi na niya ramdam ang sakit. Nanalo siya sa mga amateur fights sa kanilang barangay.
Nanalo ng konting pera na ginamit niya para sa gamot ni Tisoy. Pero sa loob ng kanyang puso, ang tunay niyang layunin ay hindi lamang manalo, kundi hanapin ang kanyang ama at ipakita na mas malakas siya, na mas karapat-dapat siyang maging kampyon. Isang hapon, habang nanonood ng telebisyon sa tindahan ng kanilang kapitbahay, nakita ni Carlo ang isang balita. Si Manny Pacquiao, ang pambansang kampiyon ng Pilipinas, ay nag-anunsyo na magbubukas ng isang programa para sa mga batang boksingero, isang open challenge kung saan kahit sino ay maaring lumaban sa isang exhibition, match laban sa kanya para sa isang pondo at scholarship. Iyan na. Bulong ni Carlo, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Iyan na ang pagkakataon ko. Kinabukasan, pumunta siya sa opisina ng programa at nag-register. Maraming tao ang nagparehistro, mga binatang tulad niya na puno ng pangarap at desperasyon, pero si Carlo ay may kakaibang aura, isang matinding galit na nakabakas sa kanyang mukha na napansin ng mga tao sa paligid. "Sigurado ka ba dyan, anak?" tanong ng isang staff. "Si Manny Pacquiao ay kampiyon ng mundo. Kahit exhibition lang yan, maaari ka pa ring masaktan." "Sigurado ako," sagot ni Carlo nang walang pag-aalinlangan. "Gusto kong ipakita sa kanya, at sa lahat, na ang isang tagatundo ay kayang tumayo sa pantay ng isang Diyos." Ilang linggo ang lumipas bago natanggap ni Carlo ang liham na siyang magbabago ng kanyang buhay. Napili siya bilang isa sa 5 boksingero na haharapin si Pacquiao sa isang exhibition match sa Araneta Coliseum. Ang panalo ay hindi lamang pera, kundi ang pagkilala, ang respeto, at ang pagkakataon na baguhin ang kanyang kapalaran. Pero sa gabi bago ang kanyang pagsasanay, habang nakaupo si Carlo sa tabi ni Tisoy na mahimbing ang tulog, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit ba ako talagang lumalaban? Para ba ito kay Tisoy? O para sa sarili ko? Hindi niya alam ang sagot. Ang alam niya lamang ay dapat niyang manalo. Dapat niyang patunayan na hindi siya isang kabiguan tulad ng kanyang ama. Kinabukasan, pumasok si Carlo sa Gym Bonifacio ng mas determinado kaysa dati. Si Coach Benny ay naghihintay sa kanya. Ang kanyang mga braso ay nakatiklob sa dibdib. "Carlo, narinig ko ang balita," sabi ni Coach Benny. "Haharapin mo si Pacquiao. Ngunit bago ka magsimula ng pagsasanay, may gusto akong itanong sa iyo. Ano ang totoong dahilan mo? Bakit mo gustong lumaban?" Si Carlo ay tumingin sa kanyang coach. Ang kanyang mga kamay ay nakakamay. "Gusto kong patunayan na ako ay may halaga, na hindi ako isang walang kwenta tulad ng sinabi ng tatay ko." "Kailan ba sinabi ng tatay mo na walang kwenta ka?" tanong ni Coach Benny. Ang kanyang tinig ay mahinahon. Tumahimik si Carlo. Sa totoo lang, hindi direktang sinabi ng kanyang ama ang mga salitang iyon. Pero ang pag-iwan nito ay parang sinasabi, "Hindi mo ako dapat pigilan. Hindi ka dapat na dahilan para hindi ako maging kampyon." "Nakikita mo, Carlo," patuloy ni Coach Benny. "Ang problema sa iyo ay hindi ang lakas mo. Malakas ka, mayroon kang talento. Ang problema mo ay ang dahilan mo. Kung ang dahilan mo ay galit, mauubos ka. Mawawala ang lakas mo. Pero kung ang dahilan mo ay pag-ibig, pag-ibig para sa kapatid mo, para sa sarili mo, para sa mga taong umaasa sa iyo, doon ka makakahanap ng tunay na lakas." Pero si Carlo ay hindi pa handa na makinig. Sa kanyang isip, ang paglaban kay Pacquiao ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa hustisya. Tungkol sa paghihiganti, nagsimula ang kanyang pagsasanay. 3 oras bawat umaga, 3 oras bawat gabi. Pinagsanay niya ang kanyang katawan hanggang sa hindi na niya kaya. Pinagsanay niya ang kanyang isip. Pinag-aralan ang mga lumang laban ni Pacquiao. Tiningnan ang bawat galaw, bawat diskarte, bawat kahinaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, may isang bagay na hindi niya mapantayan, ang mabuting kalooban ni Pacquiao. Sa bawat panayam, si Pacquiao ay nagsasalita ng inspirasyon, ng pag-asa, ng pagmamahal sa bayan. Si Carlo ay nanonood at naiinis. Sino ba siya para magsalita ng pag-asa? Sino ba siya para maging bayani? Siya ay kampiyon dahil swerte siya. Ako ay lumaki sa hirap, walang tulong, walang suporta. Ang galit ni Carlo ay lumalaki. At ang galit na iyon ay nagiging puwersa. Isang puwersa na gagamitin niya upang talunin ang kanyang kalaban. Isang linggo bago ang laban, may nangyaring hindi inaasahan. Si Tisoy ay nagkasakit ulit, mas malala pa kaysa dati. Kinailangan siyang dalhin sa ospital at ang gastusin ay umabot ng 5,000 piso. Pera na wala si Carlo. "Carlo, kuya, ayaw kong maging pabigat sa iyo," sabi ni Tisoy habang nakahiga sa hospital bed. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Baka mas mabuti pang hayaan mo na lang akong
Huwag mong sasabihin yan, sigaw ni Carlo. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban, Tisoy. Ikaw ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Pero sa kanyang isip, isang tanong ang patuloy na bumabalik. Totoo ba yan? O lumalaban ako para sa sarili ko? Kinabukasan, bumalik si Carlo sa gym, ngunit ang kanyang isip ay gusot. Hindi siya makapag-focus sa pagsasanay. Si Coach Benny ay napansin ito at tinawag siya. Carlo, may iniisip ka ba? Tanong nito. Coach, paano kung hindi ko talaga kaya? Tanong ni Carlo. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Paano kung natalo ako? Paano kung wala akong kwenta? Si Coach Benny ay lumapit at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Carlo. Anak, ang tunay na pagkatalo ay hindi sa ring. Ang tunay na pagkatalo ay kapag sumuko ka na sa sarili mo. Ngunit kung patuloy ka pa ring lumalaban, kahit gaano kahirap hindi ka natatalo. Nananatili ka pa ring kampiyon. Pero si Carlo ay hindi pa rin makahanap ng kapayapaan. Sa kanyang puso ang galit at ang takot ay naghaharap. At sa loob ng isang linggo, kailangan niyang harapin ang pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Ang gabi bago ang laban ay dumating. Si Carlo ay nakatayo sa harap ng salamin. Ang kanyang mga kamay ay nakabalot sa bandahe. Ang kanyang puso ay puno ng emosyon. Sa labas ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap at ang buong bayan ay naghihintay. Naghihintay na makita kung ano ang mangyayari kapag ang isang baguhang boksingero ay hinarap ang isang Diyos. Pero ang tanong ay nananatili. Handa na ba si Carlo? Hindi lamang sa laban sa ring, kundi sa laban sa kanyang sariling kalooban. Ang hangin ay malamig sa loob ng kwartong pinagtutulugan ni Carlo at Tisoy. Ngunit ang pawis sa noo ni Carlo ay patuloy na tumutulo. Hindi siya makatulog. Kinabukasan na ang laban. Ang exhibition match na matagal na niyang hinintay. Ang pagkakataong harapin si Manny Pacquiao. Ang pagkakataong baguhin ang lahat. Pero bakit parang hindi siya sigurado? Bakit parang may pumipigil sa kanyang dibdib? Tumingin siya kay Tisoy na mahimbing ang tulog sa tabi niya. Ang mukha ng kanyang kapatid ay payat. Ang balat ay namumutla dahil sa sakit. Pero sa kabila ng lahat ay may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na para bang sa panaginip masaya siya. Siguro na naginip ito ng magandang buhay, ng tahanan na hindi tumutulong, ng pagkaing sapat ng isang kuya na hindi palaging pagod at galit. Huminga ng malalim si Carlo at tumayo. Pumunta siya sa maliit na bintana ng kanilang kwarto at tumingin sa labas. Ang tondo sa gabi ay puno ng ingay. Mga tao na umiinom sa kanto, mga bata na naglalaro kahit madaling araw na, mga aso na tumatahol. Ganito ang buhay dito. Walang kapahingahan, walang katahimikan. Bawat araw ay laban. Bawat gabi ay pag-asa na bukas ay mas magiging maganda. Kuya, ang mahinang tinig ni Tisoy ay pumukaw sa kanyang pag-iisip. Lumingon si Carlo at nakita ang kanyang kapatid na nakaupo na. Ang mga mata ay halatang antok pa. Tisoy, bakit ka gising? Matulog ka na, sabi ni Carlo, ngunit lumapit siya at umupo sa tabi nito. Hindi ako makatulog, kuya. Nag-aalala ako, sabi ni Tisoy, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Carlo. Kinabukasan na ang laban mo, di ba? Laban mo si Manny Pacquiao. Tumango si Carlo. Oo, exhibition match lang naman. Hindi dapat ako masyado mag-alala. Pero nag-aalala ka, sabi ni Tisoy. At kahit bata pa ito, alam niyang alam nito ang kanyang kuya. Kuya, bakit ka ba talaga lumalaban? Dahil ba sa akin? Napahinto si Carlo. Ang tanong na iyon, ito ang tanong na ayaw niyang sagutin dahil hindi niya alam ang totoong sagot. Lumalaban ako para sa atin, Tisoy, sagot niya. Ngunit ang tinig niya ay parang hindi sigurado. Para magkaroon tayo ng magandang buhay, para hindi na tayo maghirap, umiling si Tisoy. Kuya, alam ko mahirap ang buhay natin, pero masaya naman ako eh. Masaya ako kasi kasama kita. Ayaw ko namang maging dahilan para masaktan ka. Napahawak si Carlo sa ulo ni Tisoy. Ang kanyang puso ay para bang pinipiga. Hindi ka dahilan, Tisoy. Wala kang kasalanan sa lahat ng ito. Pero kuya, alam ko na may galit ka, sabi ni Tisoy. At ang mga salitang iyon ay parang bumalot sa hangin. Galit ka kay tatay, galit ka sa mundo. Galit ka sa sarili mo. Natatakot ako na sa galit mo, makakalimutan mong lumaban para sa mga taong nagmamahal sa iyo. Tumahimik si Carlo. Ang mga salita ni Tisoy ay tumagos sa kanyang kalooban at para bang biglang nawala ang lahat ng kanyang depensa. Matulog ka na, Tisoy. Pulong niya at inihiga ulit ang kanyang kapatid.
Pero nang makatulog na si Tisoy, si Carlo ay nanatiling gising. Ang mga salita ng kanyang kapatid ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Galit ka. Galit ka. Galit ka. Totoo ba yon? Totoo bang ang dahilan niya sa paglalaban ay hindi para kay Tisoy, kundi para sa sarili niyang galit? Para sa paghihigante? Kinabukasan madaling araw pa lamang ay gising na si Carlo. Pumunta siya sa Gym Bonifacio kahit wala pang tao. Gusto niya ng katahimikan. Gusto niyang mag-isip, pero nang makarating siya, nakita niyang may isang taong naroroon na si Coach Benny na nakaupo sa isang lumang upuan at umiinom ng kape. Carlo, bati nito nang makita siya. Aga mo yata ngayong umaga. Hindi ka ba dapat magpahinga para sa laban mamaya? Hindi ako makatulog, Coach. Sagot ni Carlo at umupo siya sa tabi nito. May iniisip ako. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Coach Benny. Huminga ng malalim si Carlo bago sumagot. Coach, tama ba ang ginagawa ko? Tama bang harapin ko si Pacquiao? Pakiramdam ko mali ang dahilan ko. Si Coach Benny ay tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. Carlo, bakit mo nga ba gusto siyang harapin? Gusto kong patunayan na kaya ko. Sagot ni Carlo. Gusto kong ipakita na hindi ako isang walang kwenta. Gusto kong tumigil siya at bumuntong hininga. Gusto kong patunayan kay tatay na mas malakas ako sa kanya. Kaya nga, sabi ni Coach Benny at tumango, galit ka sa tatay mo dahil iniwan niya kayo. Galit ka sa sarili mo dahil sa pakiramdam mo, hindi ka sapat. At sa galit na yan gusto mong harapin ang pinakamalaking kampeon ng bansa para patunayan ang halaga mo. Mali ba ako? Tanong ni Carlo, ang kanyang tinig ay puno ng pagdududa. Hindi ka mali, Carlo, sagot ni Coach Benny. Pero hindi rin tama. Ang galit ay maaring maging puwersa, pero hindi ito maaring maging pundasyon. Kung ang pundasyon mo ay galit, tatahakin mo ang landas na walang katapusan. Dahil kahit manalo ka, hindi ka magiging masaya. Dahil ang hinahanap mo ay hindi tagumpay, kundi kapayapaan. Napahawak si Carlo sa kanyang mukha. Ang emosyon ay bumabagsak sa kanya. Pero paano ako makakakuha ng kapayapaan, Coach? Paano ako makakahanap ng tunay na dahilan? Sa pag-amin sa sarili mo ng totoo, sagot ni Coach Benny. Aminin mo na hindi mo kailangan patunayan ang halaga mo sa iba. Aminin mo na mahal mo ang sarili mo kahit na hindi ka perpekto. At aminin mo na ang tunay na laban ay hindi sa ring, kundi sa loob ng puso mo. Ang oras ay mabilis na lumipas. Bago pa man niya na malayang, hapon na at oras na para pumunta sa Araneta Coliseum. Si Carlo ay nakasuot na ng kanyang shorts at gloves. Ang kanyang katawan ay handa na, pero ang kanyang isip ay gusot pa rin. Sa backstage, nakita niya ang iba pang mga boksingero na maglalaban din. Lahat sila ay kabado, lahat sila ay puno ng pag-asa. Ngunit si Carlo ay naiiba. Siya ay tahimik, seryoso at tila may malalim na iniisip. Maya-maya dumating ang isang staff at tinawag siya. Carlo Reyes, ikaw na ang susunod. Handa ka na ba? Tumango si Carlo at nagsimula siyang maglakad tungo sa entrance. Ang tunog ng mga tao sa Coliseum ay dumating sa kanyang pandinig. Libu-libong tao na sumisigaw, umaawit, naghihintay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At pagbukas ng kurtina, nakita niya ito ang ring, ang ilaw at sa kabilang panig. Si Manny Pacquiao nakatayo at ngumingiti, ang kanyang presensya ay parang isang Diyos na bumaba mula sa langit. Ang mga tao ay sumigaw. Pacman! 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 Si Carlo ay naglakad papunta sa ring, ang bawat hakbang ay parang dalang 1,000 kilo. Umakyat siya at tumayo sa kabilang sulok, at nang tumingin siya kay Pacquiao, ang kampeon ay lumapit at iniabot ang kamay. Good luck, kapatid, sabi ni Pacquiao na may ngiti. Let's give them a good fight. Tinitigan ni Carlo ang kamay ni Pacquiao. Sa loob ng 1 segundo, nagatubili siya. Pero sa huli, tinanggap niya ito at nakipagkamay. Bumalik sila sa kanilang mga sulok. Ang referee ay nagsalita ng mga tagubilin at pagkatapos tumunog ang kampana. Nagsimula ang laban. Ang unang round ay mabilis. Si Pacquiao ay gumalaw na parang hangin. Bawat suntok ay tumpak at mabilis. Si Carlo ay sumubok na tumugon. Pero ang bawat atake niya ay parang humahampas lamang sa hangin. Ding! Tumunog ang kampana. Natapos ang unang round. Bumalik si Carlo sa kanyang sulok, ang kanyang hininga ay mabilis at mabigat. Si Coach Benny ay naroon. Nag-aalok ng tubig at nagsasalita ng mga tagubilin. Carlo, relax ka lang, sabi ni Coach Benny. Huwag kang mag-alala sa bilis niya. Focus ka sa sarili mo. Isipin mo kung bakit ka nandito. Pero si Carlo ay hindi makafocus. Sa kanyang isip, ang mga tanong ay patuloy na dumadating. Bakit ako nandito? Para sa galit? Para sa paghihigante?
Para kay Tisoy? Para sa sarili ko. Tumunog ulit ang kampana. Ikalawang round. Lumabas ulit si Carlo ngunit ang bawat hakbang ay tila mas mabigat. Si Pacquiao ay patuloy na umaatake. Ngunit may kakaiba, hindi ito brutal. Hindi ito puno ng galit. Bawat suntok ay kontrolado. Bawat galaw ay may respeto. At sa gitna ng round, habang si Carlo ay sumusubok na mag-defend, biglang bumulong si Pacquiao habang malapit sila sa isa't isa. Bakit ka lumalaban, kapatid? Napahinto si Carlo. Ang tanong na iyon, ito ang tanong na hindi niya masagot. Ting! Tumunog ulit ang kampana. Pumalik ulit si Carlo sa kanyang sulok, ang kanyang isip ay lalo pang gusot. Si Coach Benny ay tumingin sa kanya at nakita ang emosyon sa kanyang mga mata. Carlo, ano ang nangyayari sa iyo? Tanong nito. Hindi ka lumalaban. Parang nag-aalangan ka. Coach, hindi ko alam, sagot ni Carlo, ang kanyang tinig ay halos bulong na lamang. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Si Coach Benny ay lumapit at hinawakan ang kanyang mukha. Pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Carlo, makinig ka sa akin. Kung hindi mo alam ang dahilan mo, hindi ka makakagawa ng kahit ano. Pero kung handa ka nang harapin ang totoo, kung handa ka nang tanggapin na ang laban ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo, doon mo makikita ang tunay na lakas mo. Tumunog ulit ang kampana. Ikatlong round at lumabas si Carlo. At ngayong beses may pagbabago. Tumingin siya kay Pacquiao at sa mga mata ng kampeon. Nakita niya hindi ang isang kalaban, kundi ang isang tao. Isang taong tulad niya, na lumaki sa hirap, na lumaban para sa kanyang pamilya, na nakaranas ng pagkatalo at tagumpay. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Carlo ang isang bagay. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa galit, ito ay tungkol sa pag-asa. Ngunit bago pa niya mapagtanto ang lahat, si Pacquiao ay umatake ulit. At sa huling segundo ng round, isang malakas na suntok ang tumama kay Carlo. Bumagsak siya sa sahig ng ring, ang kanyang paningin ay kumakalat, ang kanyang puso ay tumitigil. At sa kadiliman, narinig niya ang tinig ni Tisoy. Kuya, huwag kang sumuko, pero sa gabi na yon, sa loob ng ring na puno ng ilaw at sigaw ng mga tao, si Carlo ay nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundo ng galit at ang mundo ng pag-ibig, at ang desisyon niyang gagawin ay siyang magdidikta ng kanyang kapalaran. Ang mundo ni Carlo ay umiikot. Ang mga ilaw ng Araneta Coliseum ay naging malabo. Ang mga sigaw ng libu-libong tao ay naging isang mahabang tunog na parang tren na dumadaan. Nakahiga siya sa sahig ng ring. Ang kanyang pisngi ay nakapatong sa malamig na canvas. Ang kanyang hininga ay hirap na hirap. 1, 2, 3. Ang referee ay nagsimula ng magbilang. Sa gilid ng ring, si Coach Benny ay sumisigaw. Ngunit hindi niya marinig ang mga salita. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso. Boom, 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 tulad ng mga kampana na tumutunog sa kanyang tainga. 4, 5, 6. Sa isip ni Carlo bumalik ang mga alaala. Nakita niya ang mukha ni Tisoy. Ang ngiti nito nang sabihin niyang, Kuya, masaya ako kasi kasama kita. Nakita niya ang mukha ni Aling Nena na laging nag-aalaga sa kanila kahit hindi sila kaano-ano. Nakita niya ang mukha ni Coach Benny na nagturo sa kanya ng boxing ng libre dahil naniniwala ito na may hinaharap siya. At nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Ang huling araw na nakita niya ito, nang umalis ito hawak ang isang lumang bag. Ang mga mata ay puno ng pangarap pero walang paalam na maayos. 7, 8. Tumayo ka, Carlo, sigaw ni Coach Benny mula sa labas ng ring. Tumayo ka. Hindi pa tapos ang laban. Pero si Carlo ay pagod na. Pagod na sa lahat. Pagod sa paglaban. Sa pagsisikap, sa pag-asa. Bakit ba siya lumalaban? Para sa pera? Para kay Tisoy? Para patunayan ang sarili niya? Siyam, sa huling segundo bago ang 10, isang tinig ang bumulong sa kanyang isipan. Hindi ito ang tinig ni Tisoy, ni Coach Benny, o ni Aling Nena. Ito ay ang kanyang sariling tinig, ang tinig na matagal ng tahimik. Ang tinig ng batang Carlo na noon ay nangarap din, na noon ay naniniwala pa sa sarili. Tumayo ka, hindi dahil sa iba, tumayo ka dahil sa sarili mo. Dahil deserve mo na patunayan, hindi sa mundo, kundi sa sarili mo, na karapat dapat kang lumaban. At sa sandaling iyon, gumalaw si Carlo. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa canvas at itinulak ang kanyang katawan pataas. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at dugo pero tumayo siya. Tumayo siya. Ang crowd ay sumabog sa sigawan.
Ang referee ay tumigil sa pagbilang at tumingin kay Carlo. Kaya mo pang magpatuloy? Tanong ng referee. Tumango si Carlo, ang kanyang mga mata ay diretso kay Pacquiao, na nakatayo sa kabilang sulok at tumingin sa kanya na may pagtataka at respeto. Sige, sabi ng referee. Tuloy ang laban. Ang kampana ay tumunog para sa ika-4 na round. Si Carlo ay lumabas mula sa kanyang sulok. Ang kanyang katawan ay sakit na sakit, pero ang kanyang isip ay mas malinaw na kaysa dati. Hindi na siya lumalaban dahil sa galit. Hindi na siya lumalaban para patunayan ang kanyang halaga sa iba. Lumalaban siya dahil gusto niya, dahil deserve niyang subukan ang kanyang sarili. Si Pacquiao ay lumapit, ang kanyang mga mata ay seryoso ngunit may ngiti pa rin. Malakas ka kapatid, sabi nito. Pero handa ka na ba sa totoo? And sa pagkakataong iyon si Pacquiao ay umatake ng mas mabilis, mas malakas. Ang bawat suntok ay tila galing sa taong hindi lang kampeon ng Pilipinas, kundi kampeon ng mundo. Si Carlo ay sumubok na mag-defend, pero ang bilis ni Pacquiao ay parang kidlat. Bawat hakbang ni Carlo ay nahuhulaan na, bawat galaw ay nauunahan. Pero kahit ganoon, hindi sumuko si Carlo. Bawat suntok na tumatama sa kanya ay siyang nagtutulak sa kanya na mas magtiyaga. Bawat pagkakataon na muntik na siyang mabuwal, ay siyang nagtuturo sa kanya ng bagong leksyon. Ang boxing ay hindi tungkol sa pagpalo. Ito ay tungkol sa pagtayo pagkatapos mabuwal. At habang nagpapatuloy ang round, may nangyaring hindi inaasahan. Si Carlo ay nagsimulang basahin ang galaw ni Pacquiao. Hindi pa perpekto pero meron na. Nakita niya kung kailan papasok ang left jab, nakita niya kung kailan darating ang right hook, at nang makakita siya ng opening, sumabog siya. Isang malakas na straight punch mula kay Carlo ang dumapo sa mukha ni Pacquiao. Ang crowd ay nag-ingay. Hindi dahil natumba si Pacquiao, hindi naman. Pero napaurong ito, ang kanyang mukha ay nagpakita ng sorpresa. At sa mga mata ng kampeon may bagong respeto, ding. Tumunog ang kampana. Pumalik si Carlo sa kanyang sulok, ang kanyang dibdib ay kumakabog. Pero sa loob niya ay may ngiti. Kahit alam niyang natatalo siya, kahit alam niyang walang pagkakataon na manalo. Naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala. Ang saya ng paglalaban. Si Coach Benny ay lumapit at nag-alok ng tubig. Carlo, nakita mo ba yon? Sabi nito, ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Natamaan mo si Pacquiao, pero mas importante, nakita ko sa mukha mo. Ngumingiti ka na. Nahanap mo na ba ang dahilan mo? Tumango si Carlo. Ang kanyang hininga ay mabigat pero ang kanyang puso ay magaan. Oo, coach, nahanap ko na. Ano yon? Tanong ni Coach Benny. Lumalaban ako, sagot ni Carlo, dahil gusto ko. Dahil kahit mahirap, kahit masakit, dito ko nadarama na buhay ako. Dito ko nadarama na may kwenta ako. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa proseso, dahil sa pagsubok. Si Coach Benny ay ngumiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Yan na, Carlo, yan na ang tunay na dahilan. Yan ang magiging pundasyon mo. Tumunog ulit ang kampana. Ika-5 at huling round. Lumabas si Carlo na may bagong enerhiya. Hindi na siya takot, hindi na siya galit. Ang tanging nasa isip niya ay ang laban, hindi para manalo, kundi para maranasan ang bawat segundo nito. Si Pacquiao ay lumapit, at ngayong beses ang kampeon ay nagsalita habang gumagalaw sila sa ring. Carlo, alam mo ba kung bakit ako lumalaban? Tanong ni Pacquiao habang umiiwas sa isang suntok. Bakit? Tanong ni Carlo habang sumusubok na umatake. Dahil sa bawat laban, sagot ni Pacquiao, natututo ako ng bagong bagay tungkol sa sarili ko. Natututo ako kung sino talaga ako. At sa laban na ito, natuto ako na kahit gaano kahirap ang buhay ng isang tao, kung mayroon siyang puso, kayang-kaya niyang tumayo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Carlo. At sa sandaling iyon, naunawaan niya, ang laban na ito ay hindi tungkol sa kung sino ang mas malakas. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, sa pagtuklas, sa pagtanggap. Ngunit ang round ay hindi tumagal ng matagal. Sa gitna ng palitan ng mga suntok, si Pacquiao ay gumawa ng isang kombinasyon. Left, right, left, uppercut. Ang huling suntok ay tumama sa haka ni Carlo, at sa pagkakataong ito, hindi na siya nakabangon. Bumagsak siya sa sahig ng ring, ang kanyang katawan ay walang lakas na. Ang referee ay lumapit at nagsimulang magbilang. 1, 2, 3. Pero ngayong beses si Carlo ay ngumiti. Nakahiga siya sa canvas, ang kanyang paningin ay malinaw. Ang kanyang puso ay payapa. Hindi siya natalo. Hindi siya nabigo, natutunan niya ang leksyon 10, tapos na ang laban. Sigaw ng referee at itinataas ang braso ni Pacquiao. Ang crowd ay sumabog sa sigaw at palakpakan.
Pero si Pacquiao ay hindi umalis. Lumapit siya kay Carlo na nakaupo na sa sahig ng ring at iniabot ang kamay. "Tumayo ka, kapatid," sabi ni Pacquiao. "Binigyan mo ako ng magandang laban." Tinanggap ni Carlo ang kamay at tumayo. Ang dalawa ay nagyakan at ang crowd ay mas lalo pang sumigaw. Pagkatapos ng laban, habang nasa backstage na si Carlo, lumapit si Pacquiao na may dalang bote ng tubig at umupo sa tabi niya. "Carlo, gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay," sabi ni Pacquiao. "Nakita ko sa iyo ang sarili ko nung bata pa ako. Puno ng galit, puno ng pagnanais na patunayan ang sarili. Pero alam mo ba ang natutunan ko sa boxing?" Umiling si Carlo. "Ang boxing," patuloy ni Pacquiao, "ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamalakas. Ito ay tungkol sa kung sino ang may pinakamalaking puso. At ikaw, Carlo, meron kang malaking puso. Pero kailangan mong matutunan na ang laban ay hindi laban sa mundo. Ito ay laban sa sarili mo, sa mga takot mo, sa mga galit mo, sa mga paniniwala mo na walang kwenta ka. Kapag natalo mo na ang mga iyon, wala nang makakapigil sa iyo." Tumango si Carlo, ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw ng emosyon. "Salamat, Sir Manny. Salamat sa leksyon." Ngumiti si Pacquiao at tumapik sa balikat ni Carlo. "At isa pa, ang laban na ito ay hindi natatapos dito. Ito ay simula pa lang. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo ngayon?" Bumalik si Carlo sa kanilang kwarto sa tondo na may bagong perspektiba. Nang makarating siya, nakita niya si Tisoy na gising at naghihintay sa kanya. "Kuya," sigaw ni Tisoy, at tumakbo para yakapin siya. "Nakita ko sa TV. Natalo ka pero grabe, kuya." "Ang galing mo!" "Tumayo ka kahit ilang beses kang nabuwal." Ngumiti si Carlo at niyakap ang kanyang kapatid. "Oo, Tisoy, natalo ako. Pero alam mo ba? Hindi ako malungkot." "Bakit?" tanong ni Tisoy. "Dahil," sagot ni Carlo, "natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi nasa laban mismo, nasa puso. At sa laban na yon, nahanap ko ang puso ko." Ngunit ang gabi na iyon, habang natutulog na si Tisoy, may kumatok sa kanilang pinto. Binuksan ni Carlo ito at nakita si Coach Benny na may dalang sobre. "Carlo," sabi ni Coach Benny, "may gusto akong ibigay sa iyo. Galing ito kay Pacquiao. Sabi niya bigay niya ito bilang respeto sa laban mo." Binuksan ni Carlo ang sobre at nakita ang tseke, 50,000 piso. Ang mga mata niya ay lumaki. "Pero coach, exhibition match lang yon. Hindi ko naman dapat tanggapin ito." "Tanggapin mo," sabi ni Coach Benny. "Hindi iyan dahil natalo ka. Ito ay dahil binigyan mo ng leksyon ang lahat ng nanonood. Ipinakita mo na ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagkapanalo, kundi sa pagtayo kahit natalo." Napahawak si Carlo sa kanyang dibdib. Ang emosyon ay bumabagsak. Ito ang pera na kailangan nila ni Tisoy. Ito ang solusyon sa kanilang problema. Pero mas importante pa, ito ay simbolo. Simbolo ng pagtanggap ng respeto, ng pag-asa. Pero sa kabila ng tagumpay na iyon, may isang tanong pa ring nananatili sa isip ni Carlo. Ano ang susunod? Nakuha na niya ang respeto. Natutunan na niya ang leksyon. Pero ang laban sa buhay, ang tunay na laban, ay hindi pa tapos. At ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pagharap sa kalaban sa ring, kundi ang pagharap sa sariling nakaraan, sa sariling mga takot, at sa taong nag-iwan sa kanya ng mga sugat na hindi pa gumagaling. 3 buwan ang lumipas matapos ang laban. Ang buhay ni Carlo ay unti-unting bumabago. Gamit ang perang ibinigay ni Pacquiao, nagamot niya si Tisoy at nakabili pa sila ng mga gamit na matagal nang kailangan. Ngunit higit sa lahat, ang pagbabago ay nasa loob niya. Hindi na siya ang galit na binata na puno ng paghihiganti. Natutunan niyang lumaban, hindi para sa iba kundi para sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bahagi ng kanyang puso na kulang pa rin. Isang bahagi na nag-aalinlangan, na nag-aalala, na may tanong pa ring walang sagot. At ang tanong na iyon ay may pangalan. Domingo Reyes. Ang kanyang ama, isang hapon, habang nasa Gym Bonifacio si Carlo at nagsasanay, lumapit si Coach Benny na may seryosong muka. "Carlo, may kailangan akong sabihin sa iyo," sabi nito. At umupo sa tabi ng boxing ring. "Mayroon akong narinig tungkol sa tatay mo." Natigilan si Carlo, ang kanyang mga kamay ay nakatigil sa pagpalo sa punching bag. "Ano tungkol sa kanya, Coach?" "Nandito siya sa Maynila," sagot ni Coach Benny. "Nakita siya ng isang kaibigan ko sa Quiapo, nagtitinda ng mga pang-sports sa sidewalk." Mukhang nahihirapan, Carlo. Mukhang nasiraan na ng loob. Napahawak si Carlo sa punching bag. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis.
2 taon na siyang hindi nakikita ang kanyang ama. 2 taon na ang lumipas simula nang iwan sila nito. At ngayon, bigla na lang siyang nandito. Gusto mo bang puntahan? Tanong ni Coach Benny. Ang kanyang tinig ay mahinahon pero puno ng pag-aalala. Si Carlo ay nanatiling tahimik. Sa isang parte ng kanyang puso, gusto niyang tumanggi. Gusto niyang magsabing wala na siyang pakialam. Pero sa kabilang parte may bahagi ng kanya na gustong makita ang kanyang ama. Hindi para magalit, kundi para maintindihan. Hindi ko alam, Coach, sagot niya sa wakas. Hindi ko alam kung handa na ako. Walang perpektong oras. Carlo, sagot ni Coach Benny. Pero kung gusto mong magpatuloy sa buhay na walang lamyos na sugat, kailangan mong harapin ang nakaraan mo. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Carlo. Nakaupo siya sa tabi ni Tisoy na mahimbing ang tulog at nag-iisip kung pupuntahan niya ang kanyang ama. Ano ang sasabihin niya? Sisigawan ba niya ito? Sisisihin? O kaya naman ay makikipag-usap siya ng mahinahon? Kahit ang puso niya ay puno pa rin ng sakit? Kinabukasan, nagdesisyon si Carlo. Pupunta siya sa Quiapo. Pupunta siya at haharapin ang kanyang ama. Ang Quiapo ay puno ng tao. Mga mamimili, mga naglalakad, mga nagtitinda. Ang bawat sulok ay puno ng ingay, ng tawanan, ng sigaw ng mga vendors. Si Carlo ay naglakad sa gitna ng lahat ng iyon. Ang kanyang puso ay parang mabigat na bato sa kanyang dibdib. At pagkatapos ng mahabang paghahanap, nakita niya ito. Sa isang sulok ng Quiapo, sa ilalim ng isang lumang tolda, nakaupo ang kanyang ama. Si Mang Doming ay payat na payat, ang kanyang balat ay maitim na dahil sa araw. Ang kanyang mga mata ay malungkot at walang buhay. Sa harap niya ay mga lumang pang-sports na gamit, gloves, shorts, sapatos. Lahat ay parang galing na sa taong walang pag-asa. Tumigil si Carlo sa ilang metro mula sa kanyang ama. Tumingin siya, at sa sandaling iyon ang lahat ng galit na naramdaman niya sa nakaraang 2 taon ay parang bumalik. Bakit niya iniwan si Carlo at Tisoy? Bakit hindi man lang niya sinubukang bumalik? Bakit mas mahalaga ang pangarap niya kaysa sa mga anak niya? Pero sa kabila ng lahat ng tanong na iyon, may isang bagay na nakita si Carlo sa mukha ng kanyang ama. Kapagalan. Hindi ang pagod na galing sa katawan, kundi ang pagod na galing sa kalooban. Ang pagod ng taong sumuko na sa sarili. Lumapit si Carlo, at nang mapansin siya ng kanyang ama, ang mukha ni Mang Doming ay nag-iba. Ang sorpresa, ang takot, ang kahihiyan, lahat ay dumapo sa kanyang mukha. Carlo, bulong ng kanyang ama, ang tinig ay halos hindi marinig. Ikaw? Ikaw ba talaga yan? Tumango si Carlo, ang kanyang mga kamay ay nakakamay. Ako nga, tatay. Tumayo si Mang Doming, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Carlo, pasensya na, anak. Pasensya na talaga. Hindi ko. Tumigil siya. Ang emosyon ay sumasapo sa kanya. Nanatiling tahimik si Carlo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, pero sa halip na magsalita, hinintay niya. Hinintay niya na magsalita ang kanyang ama. Alam kong galit ka sa akin, patuloy ni Mang Doming. Ang kanyang tinig ay puno ng panginginig. Alam kong ako ang dahilan ng lahat ng hirap ninyo. Pero Carlo, alam mo ba kung bakit ako umalis? Umiling si Carlo. Umalis ako, sabi ni Mang Doming, dahil sa takot. Takot na hindi ako sapat. Takot na hindi ko kayo mabibigyan ng magandang buhay. Takot na makita ninyo na ako ay isang kabiguan. Kaya naman sinubukan kong maging kampyon. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa inyo. Para may ipakita akong tagumpay. Para may maidulot akong karangalan. Pero natalo ako, Carlo. Natalo ako ng paulit-ulit hanggang sa wala na akong mukha para bumalik. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Carlo. Sa loob ng 2 taon, akala niya ay iniwan siya ng kanyang ama dahil hindi sila mahalaga. Pero ang totoo, ang kanyang ama ay umalis dahil sa kahihiyan, dahil sa takot. Tatay, sabi ni Carlo, ang kanyang tinig ay tahimik ngunit matatag. Natalo ka, pero ang pagkatalo ay hindi kahulugan na walang kwenta ka. Ang pagkatalo ay bahagi ng buhay. Ang problema mo, tatay, ay hindi mo hinarap ang pagkatalo. Tumakas ka, at sa pagtakas mo mas lalo mo kaming nasaktan. Yumuko si Mang Doming, ang kanyang mga luha ay tumutulo na. Alam ko, anak, alam ko. At walang araw na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Umupo si Carlo sa tabi ng kanyang ama, at sa ilang sandali na natili silang tahimik. Ang ingay ng Quiapo ay parang tumitigil, at ang mundo ay para bang sila na lang dalawa. Tatay, sabi ni Carlo pagkatapos ng ilang minuto, mayroon akong ipakikita sa iyo. Kinuha niya ang kanyang phone at ipinakita ang video ng kanyang laban kay Pacquiao. Pinanood ni Mang Doming,
Ang kanyang mga mata ay lumalaki habang pinapanood ang kanyang anak na lumalaban, na bumabagsak at tumayo ulit. Ito ba? Ito ba si Pacquiao? Tanong ni Mang Doming. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha. Oo, sagot ni Carlo. Hinamon ko siya at natalo ako. Pero sa pagkatalo na iyon, natutunan ko ang pinakamahalaga sa lahat, na ang paglalaban ay hindi tungkol sa pagkapanalo. Ito ay tungkol sa pagtayo kahit natalo ka. Tumingin si Mang Doming sa kanyang anak at sa mga mata nito ay may bagong emosyon, ang pagmamalaki. Carlo, anak, kami kampiyon ka na. Hindi dahil nanalo ka, kundi dahil hindi ka sumuko. Ngumiti si Carlo ng bahagya. Tatay, gusto kong sabihin sa iyo na galit ako. Galit na galit. Pero sa nakaraang 3 buwan, natutunan ko na ang galit ay hindi solusyon. Ang solusyon ay ang pagpapatawad. Kapatawaran? Tanong ni Mang Doming. Ang kanyang tinig ay parang hindi makapaniwala. O, sagot ni Carlo. Hindi ko pa kayang patawarin ka ng buo, tatay. Masakit pa rin, pero handa na akong simulan. Dahil kung hindi kita patatawarin, ako ang magdurusa. Ako ang mawawalan ng kapayapaan. Yumakap si Mang Doming sa kanyang anak. At sa pagkakataong iyon sa gitna ng ingay ng Quiapo, ang 2 taong naghiwalay dahil sa takot at galit ay muling nagkatagpo dahil sa pagmamahal. Ngunit pagkatapos ng yakap, may sinabi si Mang Doming na nagpabago ng lahat. Carlo, mayroon akong kailangan sabihin sa iyo. Sabi nito, ang kanyang mukha ay seryoso. Noong umalis ako, may dahilan pa. May taong hinahanap ako. May taong konektado sa nakaraan ko. At ngayong nandito na ako sa Maynila, nahanap ko na siya. Sino? Tanong ni Carlo. Ang kanyang puso ay nagsimulang kabahan. Ang dating coach ko, sagot ni Mang Doming. Ang taong nangako sa akin na gagawing kampeon ako. Ang taong inloko ako. Napakunot ang noo ni Carlo. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Mang Doming. Carlo, ang dahilan kung bakit ako natalo noon ay hindi dahil mahina ako. Ito ay dahil ang coach ko ay nag-fix ng laban. Binenta niya ako. At ngayon, nandito siya sa Maynila, gumagawa ng parehong bagay sa ibang mga boksingero. Ang dugo ni Carlo ay parabang nag-init. Sino siya, tatay? Saan siya? Carlo, huwag, sabi ni Mang Doming. Ang kanyang tinig ay puno ng takot. Huwag kang makikialam. Alam kong galit ka pero ang taong ito ay mapanganib. Marami siyang koneksyon. Maari kang masaktan. Pero si Carlo ay hindi nakinig. Sa kanyang isip may bagong misyon na, hindi para sa sarili kundi para sa kanyang ama, para sa hustisya. At sa gabi na iyon habang naglalakad si Carlo pauwi sa Tondo, ang kanyang isip ay puno ng mga plano. Nahanap niya ang kanyang ama, napatawad niya ito o nagsimula na, pero may bagong laban na naghihintay. At ang laban na iyon ay hindi sa ring, kundi sa mundo ng korupsyon, ng panloloko, at ng kasamaan na tumatagos sa sports na kanyang mahal. Handa ba siyang harapin ang laban na iyon? O mas mabuti pa kayang manatiling tahimik at hayaan ang nakaraan na manatiling nakaraan? Ang hangin ay malamig ng gabing iyon, ngunit ang dibdib ni Carlo ay nag-aapoy. 2 linggo na ang lumipas mula nang sabihin sa kanya ng kanyang ama, ang tungkol sa dating coach. Ang taong sumira sa karera nito, ang taong nag-fix ng mga laban. Ang taong hanggang ngayon ay patuloy na niloloko ang mga batang boksingero na tulad niya noon. Ang pangalan ng taong iyon ay Ernesto Erning Salazar, isang dating promoter at manager na kilala sa underground boxing scene ng Maynila. Maraming kwento tungkol sa kanya. Kung paano niya pinipilit ang mga boksingero na tumalo kahit sigurado silang mananalo. Kung paano niya kinokolekta ang pera mula sa mga sugalan. Kung paano niya ginagamit ang pangarap ng mga tao para sa sariling kapakinabangan. At ngayon alam ni Carlo kung nasaan si Erning, sa isang lumang warehouse sa Caloocan, kung saan ginaganap ang mga illegal boxing matches bawat Biyernes ng gabi. Carlo, ano bang plano mo? Tanong ni Coach Benny nang sabihin sa kanya ni Carlo ang tungkol sa kanyang intensyon. Hindi mo pwedeng puntahan ang taong yan mag-isa. Maaari kang mapahamak. Coach, kailangan kong gawin ito, sagot ni Carlo, ang kanyang mukha ay determinado. Para sa tatay ko. Para sa lahat ng mga boksingero na niloko niya. Pero Carlo, ano ang gagawin mo? Susuntukin mo ba siya? Iiwan mo bang magpatalo ang batas? Tanong ni Coach Benny. Hindi ko alam, Coach, sagot ni Carlo. Ang alam ko lang, kailangan kong harapin siya. Kailangan kong ipakita sa kanya na hindi lahat ng boksingero ay matatakot sa kanya. Bumuntong hininga si Coach Benny. Kung ganyan, isasama kita. Pero Carlo, makinig ka sa akin.
Ang laban ay hindi laging sa kamao. Minsan ang laban ay sa paggamit ng utak at ng puso. Huwag kang mag-isip ng paghihiganti. Mag-isip ka ng hustisya. Dumating ang Biyernes. Si Carlo, si Coach Benny, at ang kanyang ama si Mang Doming ay nagtungo sa warehouse sa Caloocan. Ang lugar ay puno ng tao. Mga lalaking nagsusugal, mga boksingero na nakabihis na, mga security na may dalang armas. Ang amoy ng sigarilyo at alak ay sumasalubong sa kanila. Sa gitna ng warehouse ay may isang improvised boxing ring. At sa paligid nito ay mga tao na sumisigaw at nagbabato ng pera. Ang mga boksingero na lumalaban ay mga batang desperado, mga taong tulad ni Carlo noon, na handang gawin ang lahat para sa pera. Nandyan siya, bulong ni Mang Doming, at itinuro ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang upuan sa gilid ng ring. Si Erning Salazar, mataba, may malaking singsing sa mga daliri, at may ngiti na puno ng kayabangan. Lumapit si Carlo, ang kanyang mga kamay ay nakakamay. Nang makita siya ni Erning, ang matandang lalaki ay tumingin at ngumiti. "Oy, sino ka?" Tanong ni Erning. Ang kanyang tinig ay malakas at puno ng paghahamon. "May kailangan ka ba sa akin?" "Ako si Carlo Reyes," sagot ni Carlo, ang kanyang tinig ay matatag. "Anak ni Domingo Reyes. Yung boksingero na niloko mo 2 taon na ang nakalipas." Tumaas ang kilay ni Erning at pagkatapos ay tumawa. Isang malakas at masamang tawa. "Domingo Reyes? Yung mahina? Yung natalo ng ilang beses at tumakas? Ano ngayon?" "Natalo siya," sabi ni Carlo, ang kanyang boses ay lumalakas na. "Dahil pinag-fix mo ang laban niya, binenta mo siya, sinira mo ang karera niya." Tumayo si Erning, ang kanyang mukha ay naging seryoso. "Hoy bata, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Wala kang patunay. At kahit meron, sino ba ang maniniwala sa iyo? Ikaw ay sino? Isang walang kwentang boksingero na natalo din." Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang makinig. Ang atensyon ay nasa kanila na. "Tama," sagot ni Carlo, hindi umatras. "Natalo ako. Pero ang pagkakaiba sa akin at sa iyo, Erning, ay natuto ako. Natuto akong tumayo pagkatapos mabuwal. Natuto akong harapin ang pagkatalo ng may dignidad. Pero ikaw ay nanalo sa pamamagitan ng pandaraya. At ang mga taong tulad mo ay hindi tunay na kampeon. Kayo ay mga duwag." Ang mukha ni Erning ay namula sa galit. "Sinong tinawag mong duwag?" Sigaw niya at lumapit siya kay Carlo. Ang kanyang kamao ay nakaharap na. Pero bago pa siya makalapit, si Coach Benny ay humarang. "Erning, kung lalaban ka, lumaban ka ng patas. Kung may lakas ka talaga, bakit hindi mo paglabanin ang boksingero mo sa laban ni Carlo? Doon mo patunayan na tama ka." Tumawa si Erning. "Sige, gusto mo ng laban? Bibigyan kita ng laban. Pero kapag natalo ka, Carlo, aalis kayo dito at hindi na kayo babalik. At tatanggapin mo na ang tatay mo ay mahina at walang kwenta." Napahinto si Carlo. Ang kondisyon na iyon ay masakit. Pero tumingin siya sa kanyang ama na nakatayo sa likod niya. Ang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. At sa mga mata ni Mang Doming nakita ni Carlo ang isang bagay. Hindi ang kahihiyan kundi ang pag-asa. "Sige," sagot ni Carlo. "Pero kapag nanalo ako, aaminin mo sa lahat ang ginawa mo. Aminin mo na nag-fix ka ng mga laban at titigilan mo na ang pandaraya." Ngumisi si Erning. "Deal!" Ilang minuto lang ang lumipas at nakaredy na si Carlo sa ring. Ang kalaban niya ay isang malaking lalaki na tinatawag na Bulok. Isang boksingero na kilala sa underground dahil sa brutal na paraan niya ng paglalaban. Walang rules sa ganitong laban. Walang referee na protektado ka. Ito ay isang tunay na digmaan. Tumunog ang kampana. Si Bulok ay mabilis na lumapit. Ang kanyang mga suntok ay mabibigat at walang pag-iimbot. Ang una niyang atake ay halos tinama si Carlo sa mukha, pero nakailag ito sa huling segundo. Ang lakas ni Bulok ay hindi biro. Bawat suntok ay parang martilyo na bumabagsak, pero si Carlo ay natuto na. Sa loob ng 3 buwan mula nang lumaban siya kay Pacquiao, nag-ensayo siya araw-araw. Hindi lang ang katawan niya ang lumakas, pati ang isip niya. Natutunan niyang mag-isip sa gitna ng laban. Natutunan niyang basahin ang galaw ng kalaban. Natutunan niyang gumamit ng timing at diskarte. Umiwas siya sa isang malakas na right hook at sumagot ng isang mabilis na counter punch sa tagiliran ni Bulok. Ang kalaban ay napaurong. Ang crowd ay nagsimulang mag-ingay. Hindi sila inaasahan ito. Hindi nila inaasahang maglalaban ng ganito si Carlo. Ngunit si Bulok ay hindi basta-basta susuko. Bumalik ito ng mas galit, mas brutal. Ang mga suntok nito ay sunod-sunod, walang tigil. Si Carlo ay nagtanggol. Ngunit isa sa mga suntok ay tumagos. Isang malakas na uppercut na tumama sa kanyang panga.
Bumagsak si Carlo sa sahig, ang kanyang paningin ay naging malabo. Isa, dalawa, tatlo, hindi siya makarinig ng referee dahil wala naman. Ang tanging naririnig niya ay ang sigaw ng mga tao, ang tawa ni Erning, at ang malakas na tibok ng kanyang puso. Sa kanyang isipan bumalik ang mga alaala. Nakita niya si Tisoy na nakangiti at nagsasabing, "Kuya, proud ako sa'yo." Nakita niya si Coach Benny na nagtuturo sa kanya ng tamang paraan ng paglalaban. Nakita niya si Pacquiao na bumulong sa kanya sa gitna ng laban. "Bakit ka lumalaban, kapatid?" At nakita niya ang kanyang ama, ang taong umalis, ang taong bumalik, ang taong ngayon ay nanonood at umaasa na makita ang kanyang anak na tumayo. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi para sa akin, para sa kanila. Gumapang si Carlo, inilagay ang kanyang mga kamay sa sahig at itinulak ang kanyang sarili pataas. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at pawis, pero tumayo siya. Tumayo siya. Ang crowd ay sumabog sa sigaw. Kahit ang mga taong sumusuporta kay Bulok ay hindi makapaniwala. At sa gilid ng ring si Erning ay nag-iba na ang mukha. Ang ngiti ay nawala at pinalitan ng pag-aalala. Bumalik si Carlo sa laban, ngunit ngayong beses may pagbabago. Hindi na siya lumalaban dahil sa galit. Hindi na siya lumalaban para sa paghihigante. Lumalaban siya dahil mahal niya ang kanyang pamilya, dahil mahal niya ang kanyang sarili, dahil alam niyang ang laban na ito ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga taong niloko, pinagsasamantalahan, at sinaktan ng mga taong tulad ni Erning. Kumapang siya sa ilalim ng isang right hook ni Bulok at sumagot ng isang serye ng body shots. Left, right, sunod-sunod, mabilis tumpak. Ang kalaban ay napahinto, ang kanyang hininga ay naging mabigat, at nang makita ni Carlo ang opening, pinagsama niya ang lahat ng kanyang lakas sa isang huling suntok, isang straight right na dumapo sa eksaktong tama sa panga ni Bulok. Ang kalaban ay bumagsak, ang katawan nito ay hindi na gumalaw. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, hindi na tumayo si Bulok, nanalo si Carlo. Ang warehouse ay naging tahimik, ang mga tao ay hindi makapaniwala. Si Bulok, ang boksingero na hindi pa natalo sa underground, ay napatumba ng isang batang galing sa tondo. Si Carlo ay lumabas ng ring, ang kanyang katawan ay halos wala ng lakas, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Lumapit sa kanya ang kanyang ama at si Coach Benny, at sabay siyang niyakap. "Ginawa mo, anak!" Sigaw ni Mang Duming, ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw ng luha. "Ginawa mo!" Pero hindi pa tapos si Carlo. Lumapit siya kay Erning na nakatayo na at halatang nerbiyos. "Amin mo na," sabi ni Carlo, ang kanyang tinig ay matatag. "Amin mo na ang ginawa mo." Tumingin si Erning sa paligid. Ang mga tao ay nanonood, naghihintay. Kung tatanggihan niya ang deal, mawawalan siya ng respeto. Pero kung aaminin niya, mawawala ang kanyang negosyo, ang kanyang kapangyarihan. Bumuntong hininga si Erning at yumuko. "Oo," sabi niya ng mahinang tinig. "Nagfix ako ng mga laban. Niloko ko si Domingo Reyes. Niloko ko ang marami pang iba." Ang mga tao ay nagsimulang mag-usap, ang galit ay kumakalat sa hangin. At sa loob ng ilang minuto, ang mga security na naroon, na isa ring biktima ng panloloko ni Erning, ay lumapit at tinakip ang matandang lalaki. "Dadalhin namin siya sa pulis," sabi ng isa sa kanila. "Matagal na naming hinihintay ang pagkakataong ito." Tumingin si Carlo at sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala, ang hustisya. Hindi perpekto, hindi kumpleto, pero sapat na. Ilang linggo pagkatapos ng insidenteng iyon, ang buhay ni Carlo ay tuluyang nagbago. Ang kwento ng kanyang laban ay kumalat sa buong Maynila. Hindi lang dahil sa kanyang tagumpay, kundi dahil sa kanyang katapangan na harapin ang korupsyon sa sports. Si Manny Pacquiao mismo ay nakarinig ng kwento at nag-imbitang muli kay Carlo, ngunit hindi na para sa exhibition match, kundi para maging bahagi ng isang programa na tumutulong sa mga batang boksingero na galing sa mahihirap na komunidad. "Carlo," sabi ni Pacquiao nang magkita sila, "hindi mo lang ipinakita sa akin na malakas ka, ipinakita mo sa akin na may puso ka, at ang mga taong may puso, sila ang tunay na kampeon." Ngumiti si Carlo. "Salamat, Sir Manny. Pero alam ko pa rin na marami pa akong kailangang matutunan." "Lahat tayo may kailangang matutunan," sagot ni Pacquiao. "Pero ang mahalaga, handa tayong matuto. At ikaw, Carlo, isa kang tunay na estudyante ng buhay." Bumalik si Carlo sa tondo na may bagong misyon. Kasama si Coach Benny, binuksan nila ang isang libreng boxing gym para sa mga batang tulad niya noon
mga batang puno ng pangarap pero walang pagkakataon. Tinuruan nila ang mga bata hindi lang ng boxing, kundi ng mga aral sa buhay. Ang pagtitiyaga, ang respeto, ang pag-asa. At sa gabi pagkatapos ng training, umuuwi si Carlo sa kanilang kwarto kung saan naghihintay si Tisoy, na ngayon ay mas malusog na, mas masaya, at puno ng pangarap din. Kuya, sabi ni Tisoy isang gabi, gusto ko ring maging boksingero tulad mo. Ngumiti si Carlo at hinimas ang ulo ng kanyang kapatid. Pwede, Tisoy. Pero tandaan mo, ang pagiging boksingero ay hindi tungkol sa kung gaano kakalakas. Ito ay tungkol sa kung gaano kalaki ang puso mo. At kung gaano ka katapang na tumayo kahit natalo ka. Tumango si Tisoy at sa kanyang mga mata, nakita ni Carlo ang kinabukasan. Ang kinabukasan na puno ng pag-asa, ng pagmamahal, at ng mga pangarap na maabot dahil sa tiyaga at determinasyon. Isang taon ang lumipas. Si Carlo ay naging kilala hindi bilang kampiyon ng mundo, kundi bilang kampiyon ng mga mahihirap, ng mga nawalan ng pag-asa, ng mga taong kailangan ng inspirasyon. At isang hapon habang nagtuturo siya sa gym, dumating ang kanyang ama na may dalang lumang boxing gloves. Ang parehong gloves na ginamit nito nung lumalaban pa ito. Carlo, sabi ni Mang Doming, gusto kong ibigay sa iyo ito. Hindi ito mahalaga dahil sa material na ito ay gawa. Ito ay mahalaga dahil sa simbolo. Ang gloves na ito ay sumasagisag ng pangarap, ng pagkabigo at ng pag-asa. At ngayon ipapasa ko na ito sa iyo, hindi dahil wala na akong pangarap, kundi dahil natupad ko na ang pinakamahalaga. Ang makita kang lumaki bilang isang taong mas malakas kaysa sa akin. Tinanggap ni Carlo ang gloves. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw ng emosyon. Salamat, tatay. Salamat sa lahat. Niyakap sila ng kanyang ama. At sa sandaling iyon sa loob ng Gym Bonifacio, sa gitna ng mga batang sumasanay at tumatawa, ang dalawang tao na minsan ay naghiwalay dahil sa takot at galit ay muling nagkaisa. Dahil sa pagmamahal at patawad, at sa gabi na iyon, habang nakatingin si Carlo sa mga bituin mula sa bubong ng kanilang bahay, naalala niya ang lahat, ang laban kay Pacquiao, ang muling pagkikita sa kanyang ama, ang laban kay Bulok, at ang lahat ng mga aral na natutunan niya sa daan. Natutunan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga medalya o sa mga titulo. Ito ay nasusukat sa mga pagsubok na nalagpasan mo, sa mga tao na tinulungan mo, at sa pag-ibig na ibinigay mo kahit sa mga panahong mahirap. Natutunan niya na ang pagiging kampiyon ay hindi tungkol sa kung gaano kakalakas, kundi sa kung gaano kakatapang na tumayo pagkatapos mabuwal. At natutunan niya na ang pinakamahirap na laban ay hindi sa ring, kundi sa loob ng sariling puso. Ang laban-laban sa galit, sa takot, sa pagdududa. At kapag nalampasan mo na ang laban na iyon, wala nang makakapigil sa iyo. Ilang taon pagkatapos, si Carlo ay naging isang respetadong coach, isang inspirasyon sa kanyang komunidad, at isang ama sa mga batang walang tahanan. Hindi siya naging kampiyon ng mundo sa termino ng boxing, pero naging kampiyon siya sa mga puso ng mga taong nakilala niya. At sa bawat laban na tinuruan niya, sa bawat bata na hinarap niya, sinasabi niya ang parehong mensahe. Ang boxing ay hindi tungkol sa pagpalo, ito ay tungkol sa pagayo. Ito ay tungkol sa pag-asa. Ito ay tungkol sa pag-ibig. At kapag mayroon ka ng tatlong yan, lakas, puso, at pag-ibig, wala nang laban na hindi mo kayang panigan. At sa isang tahimik na umaga, habang nagsasanay ang mga bata sa Gym Bonifacio, pumasok si Tisoy, na ngayon ay 20 taong gulang, matatag, malakas, at puno ng determinasyon. Kuya, sabi ni Tisoy, handa na ako. Handa na akong lumaban sa aking unang propesyonal na laban. Tumingin si Carlo sa kanyang kapatid, at sa mga mata nito nakita niya ang sarili niya noon, puno ng pangarap, puno ng takot, ngunit higit sa lahat puno ng pag-asa. Handa ka na nga, Tisoy, sabi ni Carlo at ngumiti. Pero tandaan mo, ang tunay na laban ay hindi lang sa ring. Ang tunay na laban ay sa loob ng puso mo. At kung handa ka nang harapin ang sarili mo, handa ka na ring harapin ang mundo. Ngumiti si Tisoy at sabay silang tumingin sa ring. Ang ring na hindi lang simbolo ng digmaan, kundi simbolo din ng pag-asa, ng pangarap, at ng walang hanggang laban para sa isang mas magandang bukas. Wakas ang kwento ni Carlo Reyes ay hindi nagtapos sa isang malaking kampyonato o sa isang gintong medalya. Ito ay nagtapos sa isang simpleng araw, sa isang simpleng lugar, kasama ang mga taong nagmamahal sa kanya. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasa tagumpay mismo. Ito ay nasa paglalakbay, sa mga pagsubok na hinarap mo,
sa mga tao na nakilala mo, at sa mga aral na natutunan mo. Si Carlo ay naging kampiyon, hindi sa mata ng mundo, kundi sa mga puso ng mga taong nagmahal sa kanya. At sa dulo ng araw, yun lang ang tunay na mahalaga. Ang laban ay patuloy, ang pag-asa ay nananatili, at sa bawat pagbagsak may pagkakataong tumayo ulit. Dahil ang tunay na kampiyon ay hindi ang taong hindi natutumba, kundi ang taong patuloy na tumatayo, kahit gaano karaming beses siya bumagsak. Para sa lahat ng mga Carlo sa mundo, sa lahat ng mga taong lumalaban kahit walang kasiguraduhan, sa lahat ng mga taong tumayo kahit natalo, at sa lahat ng mga taong naniniwala pa rin kahit ang mundo ay nagsasabing imposible na, ito ay para sa inyo. Kayo ay mga kampeon. Hindi dahil nanalo kayo, kundi dahil lumalaban pa rin kayo. Patuloy na lumaban, patuloy na mangarap, at patuloy na mahalin ang inyong mga sarili. Salamat sa pagbabasa. Sana nahanap ninyo ang inyong sarili sa kwentong ito. At sana, tulad ni Carlo, natutunan ninyo na ang pinakamahalagang laban ay ang laban para sa inyong sariling kalooban. Mabuhay ang lahat ng mga mandirigma ng buhay.